Hello and what is up mga ka-Genie? Well guys, today, samahan nyo ako at tayo'y mag-e-explore sa Northern Samar. Pero bago ang lahat, ihahatid muna natin si Eunice sa Malahog Beach sapagkat kanilang ipinagdiriwang ang tagumpay na nakamit during the Philippine Nurses Licensure Examination. Dahil okay kami sa tournament nera? So guys, yung namimingwit. May sibad na kam? May sibad na? O tumano si Ro? Apot pa kadto. Naman niya orasan pagkuan. 5:30 din man didi. Sakas siya dito. Kadto na lang na yan. So guys, yung Calbayog Anglers ay meron niyo yung tournament dito sa may bandang Lunoy and good luck kung sinong mananalo, kung sinong makakahuli ng pinakamarami, pinakamalaki, pinaka-rare na isda. So hindi na tayo sumali guys kasi medyo malas tayo pag namimigwi. And right now guys, maraming dumadaan ngayon guys sapagkat today is Sunday at walang ilaw sa buong Calbayog City. Kaya yung mga tao ngayon, yung takbo papuntang beach, paliguan, yan. And today, we are on our way to Malahog Beach para ihatid ang kapatid kong si Eunice. Liz, pag-hi din Liz. Wow! Yan. And it's a good thing guys, good news actually, they are now celebrating sapagkat ang Christ the King College ay nakakuha ng 100% passers for nurses sa kanilang licensure examination. So yan, napakaangas ng Christ the King. And eto pa guys, kung dyan, top 1 din sila sa buong Pilipinas. So, napakaangas ng CKC guys. So, balik tayo sa biyahe guys. So, napapansin natin guys, ang raming motor ngayon sapagkat talagang napakaraming tao ngayon dito sa Malahog Beach. And eto si Eunice. Nes! Camera shy siya guys. So di rin natin alam kung saan yung Rosales Beach. So ihatid lang natin siya doon. Di na natin pinasok yung motor natin kasi baka magsingil ng parking. Sayang rin yung 20. Kakis guys. Ito yung Malahog. Maraming tao. Sir Bash, say hi to the vlog. Hi vlog! Wow! Hi the vlog! Hey go, you're the first! Good Wow! afternoon everyone! Do you have any message, sir, sa ating viewers? I'd like to say hi to everyone and keep on sharing the video of Sir Jean, guys. Wow! Sir, Bye bye-bye! po! How about you guys? Welcome! So, hinatid lang natin yung kapatid natin kasi may celebration sila. And now, tutungo na tayo sa sarili nating adventure, guys. Masyadong maraming tao dito. Ay. Yan. Jiko! Pag-hi sa vlog, pag-hi. So,
Heto guys, si Jico. Jico, anong masasabi mo sa ating mga subscribers? Ito po. Message, check message. Ano ba ako na message? Please like and subscribe. Pagkaangas. So guys, grabe ang raming tao sa Malacog Beach. And hinatid nga lang natin si Yunes. Saglit lang tayo doon sapagkat grabe, sobrang raming tao dahil siguro sa brownout at Sunday ngayon, weekend. Ito talaga yung time na nag-happy, nag-enjoy, yan. Pero tayo guys, we are heading north, siguro. Di pa natin alam, di natin sure kung saan tayo mapapadpad guys. Promise, wala rin tayong plano for this content. And baka solo adventure din lang tayo ngayon. Di pa natin sure. Titignan natin kung ano mga mangyayari sa atin today. So, tara, nagsisimula pa lang yung tunay na journey natin. Tara! So guys, heto tayo, napahinto tayo sa barangay Kag-Ulango at nandito ngayon si Sir Francis. Nahuli ako na sir. Sir, saan ka sana Pupunta pupunta? sana ako Kalbay, may bibigyan na ako doon. Pero medyo mainit pa yung panahon. Tsaka tinatamo din ang pumunta doon. So kaya ngayon guys, kasama natin siya sa ating adventure. Okay. So hintayin lang natin Bahala si na Sir. si Sir Jen sa atin ngayon. Pupunta tayo kung saan tayo mapapadpad. Tara! And formado na guys si Sir Franz. Look at here. Huli ka boy. Tara. So tara, alis na tayo guys. Saan tayo sir? Sabi mo, di ba pupunta tayo norte tapos manlilibre ka ng halo-halo. Oh! Patay huli sa vlog guys. So tara, alis na tayo guys. Sa bawat akbang indak at padyak ng mga paaking pupukawin ng iyong mga mata, huminga at lasapin ang dulot ng saya, lumipad, tumawa at tunay na maging malaya. Bulong ng hanging amihan ay aking kaligayahan. Sa bundok puro dagat, ilog at dalampasigan. Samahan mo kong maglakbay, maglayag sa mundong puno ng kulay, maging malaya at enjoy ang buhay. Huwag matatakot at bawiin ang iyong lumbay. Bawiin ang iyong lumbay. Halika na. Guys, awit talaga awit. Sapagkat tingnan nyo guys, dilim na yung paligid guys. At kung papansin natin, makapal yung kaulapan ngayon dito. Nasa norte na tayo ngayon. Sir Francis, medyo kumakapal yung langit oh. Oo. Sa tingin mo sir, anong kahulugan yan? Yan ay isang magandang pangitain. Totoo lang, malakas ang ulan yan pag ganyan. Pero baka papuntang ibang Ibayo. portion yan, ano? Oo. Oo. Doon sa pupuntahan natin, malay mo maliwanag. Wow. We're still hopeful guys. Positive lang tayo. And ito. Ha? Mag-drone kit oh. Ang ganda oh. Ayos. Tingnan nyo po, napakagandang tanawin. Pumara lang kami ng konti ni Sir John dito para tignan syempre yan. Tsaka syempre, tingnan rin natin yung nagbabadyang kalangitan. Wow. Samahan mo kong maglakbay, maglayag sa mundong puno ng kulay, maging malaya at
magtagumpay. Huwag matatakot at bawiin ang iyong lumbay. Bawiin ang iyong lumbay. Sir Francis, tignan mo yung ulap ng doon, tapos yung pupuntahan natin dito maliwanag. So, ibig sabihin, safe tayo ngayon. Hindi tayo Wow. experience ng Ulan. So guys, tara. Sobrang saya nito guys, maliwanag doon. Doon yung ulan. And guys, look at this. Napakaraming motor, napakaraming sasakyan dito. Dito tayo banda sa may ano mong tawag dito? Spice of Life. Oo, sa Spice of Life. Yeah. So guys, napakaraming naliligo ngayon sa Spice of Life. Kaya diretso tayo, maghahanap tayo ng ibang beach kung saan medyo private, hindi naman ganun private na. Basta ayaw kasi namin yung masyadong maraming tao. Diyan kasi sa Spice, sa tingin natin, very crowded. Dahil nga kaliwat kanan, napakaraming nakapark na mga sasakyan, mga motor. Yan. Eh, diretso tayo sa Allen. Tingnan natin kung saan tayo mapapadaan. So guys, madilim ang langit ngayon dito sa Allen. And kakarating lang natin ngayon. Si Sir Francis nandun sa gas station. Yan, nagpapagas muna siya. Tapos dito tayo sa Mawik Gas. Actually nag-ikot-ikot kami yung mga gas station ngayon dito. Yan, yung kabila. Tapos yung iba pang nadaanan namin mga sirado guys. Siguro because brown out ngayon, probably yun yung isang reason. So di pa natin sure kung saan tayo pupunta. The only problem we have now guys is that ang oras natin, it's already 4:20 in the afternoon. So malapit ng dumilim. Tapos di pa rin tayo nakakahanap ng spot, ng area kung saan tayo ay magbababad at siguro ko kakain. Nagugutom din tayo eh. Pero enjoy yung road trip guys. So guys, nagkahiwalay kami ni Sir Francis. Tapos di natin alam kung nasaan siya, pero sana wait. Medyo madulas yung kalsada guys, promise. So pupunta tayo daw ngayon sa Uma Resort. Actually matagal niya na tong balak, matagal niya nang gustong puntahan yung Uma. And I think this would be the perfect time. Yung plano sana naming mag-beach, wala na yon, X na yon. Sa bundok tayo. Wait. Dahan-dahan lang kasi medyo madulas yung kalsada. Taray pa umate? Uma? Resort? Okay. This way to Uma. Yan, nauna na si Sir sa atin. Akala ko nawala na si Sir Franz. Sintay kita. Wow, tara. Ganda ng pagpasok, kabungan. Look at these guys, oh. Nandito na tayo ngayon guys sa Uma at ang nagdala sa atin dito ay si Sir Francis. And finally, nandito na po tayo sa UMA Uma. Wow! Ito pong malapalasyong lugar. Wow! Nakarating ka na dito, sir? Hindi pa. Ayun pa lang. So this is also your first time.
Check it out. Pwede muna natin tingnan siguro ano. Oo. Tara, tara. Pwede po kami tumingin lang muna. Tapos, magkano ba ang So, wow, angas. May mga bird. Tapos eto na guys, wow, napakaangas ng place guys. May swimming pool. Heto yung pool nila. And then may mga cottages. Heto na yun guys. Heto na yun. Mau na yun eh. Oo. Pero, tingnan mo naman ang place. May, pwede tayong maligo dyan mamaya. Oh, ligo tayo. Sayang yung pinunta natin. Diba? Tapos, saan tayo pwede magtanong? Tanong natin yung mga cottages nila. Eto, Kasi baka mamaya. look at this. Oh, punta tayo dun, sir. Oo, tara. May cottages doon. Wow, kang cute. Wow naman. Mangga. Mangga. Kung ayaw nyo ng mangga. Oo, diba? Oh, langka. Oo. Na ano pa? Oo. Meron pa tayo ditong Asong galit. avocado. Ito. Igot. Igot. Oo. Sarap niyan. Ang mga prutas talaga. And Tapos, santol. santol at Kalapi. Wait lang. Ano nga ba sir ang kalapi? ang kalapi. Actually, hindi sa akin pamilyar masyado ang kalapi yung sinasabi nila. Pero, yung mga nakita natin kanina, yun. Actually guys, hindi ko rin alam kung ano yung kalapi. Kung alam ninyo kung ano yung kalapi, please Pwede comment mo it down. Oo. And heto yung pakwan. Aw, palikuran. Palikuran. Akala ko pakwan. Yan. Yung lugar, magandang area niya. So maangas. Simple lang guys. Oh, para talaga tayong nasa Uma. Uma meaning in English farm. Am I right, sir? Farm ba yung Uma? Hindi. Bukid ba? Uma, ano ba ang Uma? Uma? Oo. Anong ibig sabihin nun? Oo, is it farm? Yes. Oo. Yan yung Visayan term ng farm. Uma. Oo. Tapos, eto na to guys. Swimming pool. Tapos may Yan. May gazebo. Tapos, siguro ko order na lang tayo. Tapos, gazebo. Pwede tayong kung kumain. pwedeng dito na lang tayo kumain. Oo. Para while hinihintay yung order. Oo. Tapos pwede tayo maligo. Meron ka bang dala dyan? Alam mo, Sir Francis, laging ready to. Sige, sige. Sige. May damit ka? Meron. Wow! Hindi ka pwedeng magliwaliw at maglakwatsa ng walang pang paligo. Wow! So guys, excited na sana si Sir Francis at ako na maligo. Kaya lang guys, there's one tiny problem. Bakit sir hindi tayo makakaligo, sir? Dahil hindi daw kasali sa package. Oo, kailangan kasi na either mag-overnight talaga tayo at magrenta ng cottage para magamit natin yung pool. Pero kung sakaling kumain lang tayo, ang kasama lang ng food ay yung entrance. So, parang kailangan talaga natin mag-stay. Para makaligo. Oo. So, for your eyes only na lang guys, yung swimming pool. Kakainis. Hindi pwedeng maligo, magbayad na lang tayo kung magkano. Kung magkano yung hingin nila. Hindi ko lang din alam. Pwede natin itanong siguro mamaya. Kung sakaling magbabayad tayo, magkano kaya? Oo. Kasi isipin mo,
parang yung ano nila kailangan talaga mag-stay yun ang whole night, whole na tapos magrenta ng cottage yun para makapaligo natin, makapaligo tayo. Kahit dito lang sana, oh. Wow. So guys, sabi nila bawal na pero Siguro pwede natin tanungin mamaya para kahit pa paano before tayo umalis makapaligo man lang tayo. Hindi natin 150 or 200 gusto mo ba? ako okay lang, oo. Ano nga? I'm not saying it's wrong kasi kanilang pamamalakad yun, rule nila yun. So dapat nating respetuhin. Kaya lang, di talaga maalis yung medyo na-disappoint tayo kasi excited na sana tayo maligo. Like, yun na, nandun na yung emotion natin nasa peak na. Tapos nang sinabi ni ate na hindi kasali, parang yung feeling ko, sa loob-loob ko, ito yung binahe ko. Almost 2 hours of drive, tapos, Well, anyway, kung sakaling hindi talaga, malapit na naman tayo sa dagat, mamaya, doon lang tayo magtutulog. wow, night Talaga swimming. tayo hanggang magsawa tayo. Sige guys. Guys, ganda ng tubig oh. Tinatawag tayo guys. Look at that. Ligong-ligo ka na ba, sir? Oo, sana. Kaso wala tayong option, wala tayong choice. Kundi kumain na lang. Wow. Pero maganda yung place nila guys. Maganda yung place nila. May gazebo. Yan, siguro ko kapag may mga celebration. Paano kung may mga celebration, may mga party-party, kailangan talagang mag-overnight. Yun lang. Siguro kailangan nila makipag-negotiate sa may-ari kung paano, anong pwede nyo gawin para makabili na. Kaya nga. So titignan natin guys yung mga cottages nila. Wow, kaupay man. Maliit lang guys, simple. Yan. Ito yung good for two. Oo, ano? Tagperaan ko ano, Ren? 800 na. Ini? Oo. Ang hindi ko alam. Please, eto dalawa, 800 dito to. Oo, pare-pareho lang yung rate. Pare-pareho lang yung rate. 100 pesos lang for 2. Tapos, kapag kukuha kayo nito, pwede na tayong maligo sa pool. Diba? Yun yung isang benefit doon. Hindi ko pwede kung pool lang. What are you then? Ha? 3,000. Pero kung magkuha ka cottage, saka ka pwede pag magkuha ka cottage, pwede ka pumarigo. Ah. So, ano ngayon ang iniisip mo, sir? Ang iniisip ko, hindi na muna dahil syempre may examination bukas. Ha? Mapagawa na lang ng ganyan sa bukid. Ako magpapahukay ako ng swimming pool. Wow! Para bisita na lang ako. Kasi sa may bukid namin, hindi na problema yung tubig. Lagyan mo ng konting parang Trapal. galing sa sapa. O kung hindi naman bato, paligiran mo ng bato. Naku, pwede ka nang maligo. Parang jacuzzi na. So, heto yung kaganapan ngayon, guys. May sinasabi pa rin si Sir Francis. Ano, Sir Franz? Sabi ko, medyo nagutom na ako sa biyahe. Kaya nag-aantay na lang ako na i-serve sa atin. And then pagkatapos nun, uwi na tayo. Kung hindi naman, maglublog tayo banda dun sa may allen. Ay, nako. Na-realize kong business is
business. Di ba? So imagine mo yung pool na yan for 3,000. Kailangan mo magdala ng 20 person. Kaya-kaya ni Sir Genesis yan. Ay, nako. Problema, Sir Gen. Di naman problemado. It's just that talagang na-disappoint tayo. Di talaga natin maalis. Kasi we tried kanina to negotiate na kahit magbayad kami ng, for example, 200 pesos or 300 each for the access sa pool. Hindi talaga pwede. Kasi magkano yung kailangang bayaran, Sir Franz? Oo. Masyadong mahal nga eh. Magkano sabihin mo? Kailangan mong bayaran mo ng 3,000 For? for 20 person. Hey guys, dalawa lang kami. If we'll pay 3,000. Talagang napakalaki nun. For just, siguro ko isang oras lang na maglulublog tayo. So, masyadong mahal yun. So, heto na guys yung order natin. Wow, ito yung pambawi. So, yan. Halo. So, ito yung order natin. May balot pa, oh. Rinig nyo yan? May wrapper pa. So, yung nilakad talaga namin dito, guys, ay food trip. Magiging... So, kainan. Eh, sabi ko kanina, okay lang yun. Kasi sa adventure naman, hindi naman laging perfect or hindi naman laging perfecto. Meron tayong mga twists and turns na inaasahan natin na okay sana, baka paligo tayo, baka tampisaw tayo, only to find out na ayun, hindi pala talaga pwede. Napakalaking kakailanganin. Kailangan natin ng 3,000 pesos para makaligo lang. At syempre, kasama din yung 20 persons na yan. Dalawa na kami, Sir Jen. Paano mangyayari yun? So, either yun, magrenta tayo ng cottage doon na halagang 800, saan tayo makakapaligo? So, okay lang yun para at least na nakapagliwaliw tayo, nalaman natin ibang lugar, nakapag-relax tayo habang nagpapaandar. Nakapag-wine na konti. Pero ayun, talagang hindi talaga perfecto ang lahat ng ng travel or adventure natin. Okay lang yun. Para sa'yo, Sir Jan, ano naman masasabi mo? Well, parte naman talaga ng adventure yung sinasabi ni Sir Francis. Actually, maraming beses na nating na-experience na tayo'y nabalahaw, nasiraan, o di naman kaya ay nagka-problema along the way. Actually, hindi na tayo bago sa mga ganitong sitwasyon. However, lagi nating pinipilit na maging masaya always. We always look at the positive side. However, ngayon guys, parang ang hirap. Kasi alam mo yun, grabe, 2 hours kang nag-drive ng motor. Ay, hindi lang 2. From 1, 2, 3. Almost 3 hours na... Gano'n kasi yung Talbayo? Oo. 3 hours of motorcycle ride. Tapos, ganito. Pero, Ano realization? pipilitin nating maging positive, pipilitin nating maging masaya sapagkat heto ang buhay, masaya ang buhay. Yeah. So, kahit na may ganitong sitwasyon, guys, mamaya, matapos nating kumain, titignan natin kung ano yung masayang mangyayari. So excited pa rin tayo. We are still hopeful na may magandang mangyayari despite the situation that we are in now. Yan. Kasi sa akin guys, yung perspective ko, hindi pwedeng pag nagka-problema, okay na, dun ka na lang, makontento ka. Dapat maghanap tayo ng something na somehow, kung hindi makakapag-resolve, something much better. Kasi I always believe na kung may hindi inaalaw ang Diyos na ibigay for that moment, may mas magandang nakalaan para sa iyo. Yan. So,
Yan yung pananaw natin ngayon. So we're just positive and hinihintay pa natin na maubos yung mga pagkain. Actually, halo-halo na lang. Ubus na yung halo-halo ko. Pwede na akong umalis. Sige, bye-bye. So mauuna na si Sir Franz. Joke lang naman. Yung place. Pero sa totoo lang, Sir Jen, ang napansin ko dito, matahimik talaga. Maganda yung aura ng pagdating natin dito kanina. Bukid na bukid talaga, kaya nga tinawag na Uma. Yung place niya, yung surroundings niya, punong-puno ng coconut. Tapos yung mga tanim na pang, kala mo parang pang forest talaga. Hindi siya, sigurado ako pag medyo maaraw ang panahon, sigurado malilim pa rin siya dahil sa napakaraming puno dito. Sa entrada pa lang, napaka-welcoming ng mga tao. Pagpunta namin dito sa bandang kanan, eto, colorful na colorful. And then, yung pagkaka-arrange nila ng mga cottages, yung mga daanan, pati yung pool, maganda siya. Hindi lang siya ganun kalakihan, pero naka-arrange siya na maayos. Maganda siya. Pero ang malaking tanong ngayon dyan, guys. Eto, Sir Francis, masaya ka ba ngayon? Sa akin, okay lang naman, guys. Kasi narinig ko yung sinabi mo kanina sa video, na looking to the positive side. Yun ang sa akin binabaon ko ngayon. Baka mamaya, pagdating natin ng bandang highway, may makita tayong dagat doon, pwede tayo magtampisa o masaya na tayo doon. Pero anyway, sa totoo lang, na kanina, nang dinaanan natin doon sa may bandang, sa may dap-dap, malapit doon sa may Spice, sobrang daming tao. Sigurado ko kahit hanggang ngayon, naliligo pa rin sila. So guys, may nakakatuwang nangyari. So, magbabayad na sana kami. Tapos, alam nyo kung magkano yung laman ng wallet ko? 100 pesos lang. Buti na lang ito si Sir Franz. Nako po, sa totoo lang po talaga, si Sir Genesis na naman magkakautang sa akin ngayon. Kasi yung 500 ko, yun pinambayad namin. Yun na lang yung natitira ko para sa gasolina ko. So bukas, sisingilin ko na. So, guys, talaga di natin alam. Nagpagas kasi tayo kanina, tapos 1,000 yung pera natin. Yun lang. Baka naiwan mo yung sukli. Oh, di ko pa nakuha yung sukli. I hope Tara. naalala ka pa ng Driver. gasoline boy. Oh, sige, tara.